May kilala ka bang isang tao na hindi nagpo-post ng mga larawan online? Walang selfie, walang mga pagdiriwang, walang mga update. Sa isang mundo na nagbibigay ng pansin, parang hindi nakikita ang mga taong ito. Ngunit ayon sa psikolohiya, ang ugali ay hindi random. Nagpapakita ito ng marami tungkol sa kanilang tiwala, pag-isip, at emosyonal na talino. Alamin natin ang tunay na psikolohiya sa likod ng mga tao na hindi nagpo-post ng kanilang mga larawan sa social media. Una, pribado kaysa sikat. Ayon sa mga psychologist, ang mga tao na bihirang nagpo-post ng mga larawan ay may mataas na oryentasyong pribado. Ibig sabihin, pinahahalagahan nila ang kontrol sa kung ano ang nakikita at iniisip ng iba sa kanila. Hindi sila antisocial. Protektado lang nila ang kanilang mental na espasyo. Samantalang ang karamihan ay naghahanap ng pagpapatunay sa pamamagitan ng mga likes at komento, sila ay umaasa sa sariling pagpapatunay. Hindi nila kailangang i-announce ang kanilang buhay para maging masaya. At ito ay isang halimbawa ng panloob na seguridad. Pangalawa, malakas na awareness. Ang pananaliksik tungkol sa kalinawan ng konsepto ng sarili ay nagpapakita na ang mga tao na bihirang nag-share online ay may malakas na pagkakakilanlan. Alam nila ang kanilang mga halaga, layunin, at kung ano ang tunay na mahalaga para sa kanila nang hindi nangangailangan ng pagpapatunay sa labas. Ito ay nagpapakita na hindi sila nag-aaksaya ng oras sa pagsubaybay sa mga trend o paghahambing sa iba. Ang kanilang kaligayahan ay hindi sa pagsunod kung ano ang uso, nagmumula ito sa loob. Ikatlo, emosyonal na sigurado. Ang pagpupost ng kaunti ay kadalasang nakaugnay sa siguradong pagtingin sa sarili, isang uri ng tiwala na hindi nangangailangan ng pansin para mabuhay. Hindi sila nagpo-post ng selfie para patunayan ang kanilang halaga dahil nakakaramdam na sila ng kabuuan. Ayon sa mga psychologist, ang mga tao na may ganitong uri ng emosyonal na balanse ay hindi gaano nag-aalala, hindi naghahanap ng pagpapatunay at mas nakatuon sa mga layunin sa tunay na mundo. Ika-apat, ayaw nila magyabang, hindi mga show-off. Ang mga tao na tahimik online ay kadalasang mas introspective. Nag-iisip sila bago magsalita at nagpo-post lang sila kapag mayroong tunay na mahalaga. Nagmumula ito sa isang katangian ng pag-iisip na tinatawag na internal locus of evaluation. Ibig sabihin, hinuhusgahan nila ang sarili nila ayon sa kanilang sariling pamantayan, hindi sa iba. Mas pipiliin nila ang tunay na usapan kaysa sa mga superficial na pakikipag-ugnayan. Ikalima, nauunawaan nila ang digital na ilusyon. Marami sa kanila ang nakakaalam kung gaano kabilis maaaring malito ng social media ang katotohanan. Tinatawag ito ng mga psychologist bilang social comparison theory kung saan patuloy na sinusukat ng mga tao ang kanilang halaga batay sa mga highlight ng iba. Sa pamamagitan ng pagiging low profile, protektado nila ang kanilang mental na kalusugan mula sa walang katapusang siklo ng paghahambing. Pinipili nila ang kapayapaan kaysa katanyagan para sa kanilang mental health. Kaya, sa susunod na makakita ka ng isang tao na hindi nagpo-post ng kanilang mga larawan, huwag mong isipin na sila ay mahiyain o antisocial. Maari lang na mas nakatuon, emosyonal na matalino, at malakas ang self-awareness kaysa sa karamihan sa online. Hindi nila kailangang makita para maramdaman na nakikita sila. At ito ang tunay na tiwala. Kung gusto mong maunawaan kung bakit nag-isip at kumikilos ang mga tao, mag-subscribe na. Sapagkat sa channel na ito, hindi lang tayo basta tumitingin sa buhay ng iba kundi inaalam din natin ang kanilang mga isip.